Woo, magkasama na. Yihi, si Auntie Wanwan na ang bagong nanay ko. Shen Yia. Ikaf. May kailangan akong pag-usapan sa'yo, tapos na ako aalis na. Tungkol sa mata ni Xiaohan. Ako talaga ang may kasalanan, pasensya na. Meron akong bracelet dito. Ito na lang ang pampalubag loob ko. Ang huli kong natanggap na regalo sa kanya, 3 taon na ang nakalipas. Minkia, ito ba yung kati? Na bagong bracelet. Ang tagal ko nang gusto nito, di ko lang mabili. Ito ay para kay Shen Yia. Pero gusto rin ni Shengwan. Kung gusto mo, sayo na lang, bilang regalo sa birthday mo. Talaga Minkia? Si Shen. Hindi magagalit si ER Shen. Shengwan, ikaw na ang susunod. Halika na. Bracelet lang yan, wag mo nang isipin masyado. Bibilhan kita ng bago mamaya, okay? Okay lang. Wala na namang mangyayari pa. Ano sinabi mo? Pirmahan mo to. Minkia, di ipa kayo tapos mag-usap? Naghihintay na lahat sa'yo. Papa, ano pa bang pag-usapan niyo? Bumalik ka na at maglaro. Di mo man lang tiningnan, pirmahan mo na lang. Nagmamadali na sila. Pag-usapan na lang natin to pag-uwi, ha? Tara, inom tayo. Tara. Tagay. Sumingkiyaw, suyuhan. Tapos na ang lahat sa atin. Tara, shot tayo. Shen, bakit ka nagmamadaling umalis? Upo ka muna at makisama sa amin. May iba pa akong lakad. Dr. Shen. Hindi naman sa ayaw mo akong bigyan ng mukha, no? Si Ming Xiao no yon. Espesyal na inimbita si Dian Zhao. Baka sakali. Makatulong pa siya sa'yo. Dianzao. Mabait naman si Shengwan. Birthday pa rin ay Shengwan na yon. Huwag mo namang sirain ang saya namin. Tara na. Siege. Si Dian Zhao ang pinakamalaking investor ng Sugru. Malaki ang tiwala niya sa kakayahan ko, kahit sa partnership. Sugru pa rin ang priority, sasabihin ko sa kanya. Maayos ang trabaho mo. Kung hindi ako nakipag-ugnayan kay Dianzao noong nakaraan, paano niya mapapansin ang sugroup na nagsisimula pa lang? Siege na, sumama ka na. Ininom ang isang shot na pinaghalo-halo ng lahat. Minkia, ako. Mga kasama, masama ang pakiramdam ni Shengwan. Uminom din ako ng cephalosporin, kung hindi. Ikaw na lang ang uminom para sa kanya. Allergic ako sa alak. Ilang taon na tayong mag-asawa, nakalimutan mo na nga na allergic ako. Pero iba ang inaalagaan mo, masama raw ang pakiramdam? Allergic ako. Sa networking bukas, sagot mo ang mga inom sa akin ha. Huwag kang mag-alala, sino mga has na painumin ang asawa ko? Pagdating doon. Magtago ka sa likod ko, ako na ang bahala. Sige, dapat tumupad ka sa pangako mo. Siyempre, kailan ako nagsinungaling sa'yo? Isang baso lang naman. Anong hindi kayang inumin? Kung hindi lang masama ang pakiramdam ni Shengwan. Wala kang karapatan dito. Inuman na, sige ako na. Ako na ang maghahalo. Xiaohan, ito. Siya naman ang inom, sana mahilo siya ng malala para
Si Tita Wanwan na ang bagong nanay ko. Inuman NA. Pwede ba akong uminom? Hindi mo ba alam? Hindi ba't ako ang sinusunod mo palagi? Ano NG Draman gayon? Malapit nang dumating si Dian Zhao. Huwag kang magpakahiya. Sige, tama na. Ito na lang ang pangpaalam ko sa sarili ko. Anong pangpaalang? Inom, bilis, inom. Inom, wag kang titigil. Inom, wag kang hihinto. Tumahimik ka. Katulat Montag. Hindi karapat-dapat maging ina ni Xiaohan. Umalis ka. Dapat nang itapon ang larawang ito. Laging masungit ang mukha ni Mama. Ayaw akong paglaruin ng cellphone. Hindi katulad ni Tita Wanwan na napakabait. Tumigil ka na. Walang kwenta ang buhay mo. Hanggang ngayon, kahit ang pinakasimpleng gawaing bahay, hindi mo magawa ng maayos. Nasira ang ilaw sa bahay ni Shengwan. Tapos siya sa dilim. Pupunta kami ni Xiaohan para samahan siya. Hindi kami uwi ngayong gabi. Inom, bilis, inom. Inom, wag kang titigil. Minkia, ito ba yung Bagong bracelet ng Cartier. Kung gusto mo, ibibigay ko na sa'yo bilang regalo sa iyong kaawan. talaga, Minkia? Si Doktora Shen. Hindi siya magagalit. Sabi hindi makakainom, nagsisinungaling ka na naman. Naku, baka mamamatay na siya. Huwag kang mapanggap na patay. Piumagaw ka. Hanggat hindi sinasabi ni Tita Wanwan na tumigil, hindi ka pwedeng himinto. Piumanggaw ka. Piumanggaw ka. Huwag kang magpanggap na patay. Piumanggaw. Huwag kang magpanggap na patay. At sale. Dinju, nandito ka na. Ikaf. Minkia, okay ka lang? Doktora Shen, susunduin ka namin. Umalis na tayo. Tara na. Shen Yia, saan ka pupunta? At, paano mo ako nakilala? MGA partner ka o. Sumingkiyaw, isang salita ko lang. Mapuputol ang lahat ng partnership ng Su family. Kung hindi mo ako tutulungan, okay lang. Pero bakit ka nagwawala dito? Alam mo ba na ang mga partner na ito ang buhay ko? Kung ma-offend sila, gusto mo bang mabankrupt ako? Sumingkiyaw, sobrang. Yabang mo naman. Kung wala ako, saan mo kukunin ang mga partner na ito? Mukhang lasing ka na. Ayokong makipagtalo sa'yo. Ipapahatid kita, Pawi. Sa loob ng maraming taon. Naghatid ka na ba sa akin kahit minsan? Honey, may emergency sa ospital. Kailangan kong pumunta ngayon. Ang lakas ng snow sa labas, hatid mo na lang ako. May international meeting ako mamaya. Mag-taxi ka na lang. Pero, Abala ako sa trabaho araw-araw. Walang oras para sa'yo. At sa mga walang kwentang usapan. sumingkiyaw sa mga nakaraang taon. Ikinabubuhay mo ang aking mga koneksyon. Pero hindi mo pinapansin ang aking mga sakripisyo. Dahil ayaw mo na. Sa akin, oras na para. Ibalik mo ang lahat. Ayoko nang makipag-usap sa'yo. Umuwi ka muna. Pag-usapan natin to sa bahay. Bosu, wag ka nang mag-abala. Nandito kami para ay cancel ang lahat hindi collaboration SA support. Cancel ang collaboration? Anong nangyayari? Totoo ba ang sinabi ni Shenjia?
Minkia, huwag kang magpanik, hindi ba't? Andiyan si Dinju? Tutulungan niya ako, di ba? HMP, nandito ako ngayon para i-terminate ang contract. Dinju, baka may misunderstanding. Tayo, walang misunderstanding. Sasabihin ko sa'yo, lahat ng collaborators ng Sucorp ay hinana. Ni Shenyia. Kung hindi lang. Dahil sa pride mo, sa kanyang kakayahan, matagal na siyang sikat na doktor. Bakit pa siya magtitiis ng kahihiyan sa'yo? Kung pinili ni Shenjia na umalis, wala na kaming dahilan para. Maki, collaborate SA Sucorp. Simula ngayon, lahat ng collaborators ay titigil sa pakikipag-collaborate sa Sucorp. Dinju, dati naman. Hinahangaan mo ang aking kakayahan. Kakayahan? Ang hinahangaan ko ay si Shenjia. Hindi ikaf. Sister Xiaohe, tara na. Halika. HMP. Kung wala ako, saan mo kukunin ang mga collaborators mo? Diborsyo. Shenjia, naglakas loob kang humingi ng diborsyo sa akin? Papa, talaga bang iniwan na tayo ni Mama? Anong gagawin natin? Hindi, kailangan kong malaman ang totoo. Tara na. Alis na tayo. Mama, bumalik ka na. Huwag kang umalis. Bumalik ka na. Shenjia. Mama, bumalik ka na. Huwag kang umalis. Mama, bumalik ka na. Xiaohan, ang mama mo ay. Tumakbo na sa ibang lalaki. Lahat ng to, malamang. Plano na niya matagal na. Umalis ka. Huwag mong sasabihin ang masama tungkol sa mama ko. Papa, umalis na siya. Talagang tinalikuran niya tayo. Ano ba nang iniisip ko? Paano nila ako mamimiss? Ang buti ng palay ay siyang nagiging bigas. Magaling ka talaga, karapat-dapat ka sa mas magandang buhay. Sila ang walang panlasa. Mula ngayon, ako na ang iyong pinakamatibay na sandigan. Sister Xiaohe, gusto mo bang pumunta muna sa ospital? O hintay mong matapos ang research bago pumunta? Research muna. Sakto, may dokumento si Dianzhou na ilang araw pa. Lanan, Sinama pa niya ang mga business partner at yung lalaking yun. Ang lakas ng loob niya. Minkiao, huwag kang magalit. Sa tingin ka o. Ginawa lang ni Iyar siya nito. Para maramdaman ninyong dalawa ang kanyang halaga. Akala niya makakapang-blackmail siya sa akin nito? Ang mga business partner na to, siguradong. Gawa-gawa lang ng lalaking yun. Akala niya makakapahamak siya sa akin nito? Ang ibig mong sabihin, lahat ng nangyari ngayon, ay gawa ng lalaking kasama ni Iyar Shen. Kung hindi siya, sino pa? Shenjia, ang tapang Montag. Nagtaksil ka sa akin. Tigil na sa pagiyak. Kung ayaw niya sa'yo, nandito ako. Gusto KOSI Mama. Shenjia, akala Montag mananalo ka? Lalo ka lang kamumuyan ni Minkia. Papa, gutom na kayo. Gutom ka? Humanap ka. Maglaro ka muna. Titingnan ko kung may makakain. Sige. Kakaiba, nasaan ang tamis-tamis? Hindi ba't meron yan tuwing gabi? Midnight snack, huwag mong kalimutan.
Shen Yia. Akala mo ba hindi ako makakakain ng wala ka? Mag-o-order na lang ako. Anong ibig mong sabihin sa pag-order? Hindi mo ba alam si Xiaohan? Nasisira ang tiyan sa delivery? Sila'y gumigising ng maaga at natutulog ng maaga, masayang namumuhay. Umalis ka na. Masamang babae, hindi kita miss. Xiaohan. Gising na. Bakit ang init? Doktor, kamusta? Stabe na ang kalagayan ng bata. Pero mataas ang lagnat at nakapulmonya na. Kyle hanggang ma-hospital. 4 muna. Ayoko magpay hospital. Ayoko ang injection. Umalis kayo. Papa, palasin mo sila. Xiaohan, makinig ka. Ay, Xiaohan. ayoko sa inyo. Umalis kayo. Papa, bilisan mo silang. Lahat tanggalin sa trabaho. Mr. Su, bakit ganyan yang anak Montag? Hindi ko pa siya naalagaan dati. Palaging, Shenjia, may trabaho pa ako sa kumpanya. Ikaw na muna ang mag-alaga kay Xiaohan. Alis muna ako. Hala! Visit. Bakit ka uba siya nalala? Pero, may sakit si Xiaohan, at doktor naman siya. Dapat siya ang mag-alaga. Baka na rin bigyan siya ng pagkakataon. Nas, hanapin Montag si Shenjia. May kailangan ako sa kanya. Hindi Montag alam, nag-resign na si Dr. Shen. Ano? Nag-resign? Noong nakaraang araw lang. Ang galing. Isang araw na, wala man lang mensahe. Hello, ang tinatawagan po ay hindi makontak sa ngayon. Paki-try po ulit mamaya. Shenjia, ang tapang Montag. Pinal-akaklist Montag ako? Marsu, kailangan pa ng anak mo ng IE later. Kailangan may mag-alaga sa kanya. Dapat kang manatili. Hindi pwede. May meeting pa ako mamaya sa kumpanya. Minkia, kumusta na si Xiaohan? Gumagaling na ba? Pagkarinig kong may sakit siya, dumiretso agad ako dito. Nag-leave ka? Magsisimula na ang meeting. Nagmamadali akong pumunta dito kaya. Sakto. Ikaw na ang mag-alaga kay Xiaohan. Alis muna ako. Sige. Tita Wanwa masakit. Naku, kawawa naman. Naawa din ako sa'yo. Halika, lakad muna tayo. Hintayin natin si Papa. Paano mo pinaapak ang bata ng walang sapatos? May sakit pa naman siya. Walang kaalam-alam. Kailangan pa ng IE ang bata. Hindi pa pwedeng umalis. Ay, ako. Tita Wanwa talungan MOAKO. Xiaohan, makinig ka. Ay, ayoko NASAO. Ay, Sinaktan ako na Tita Wanwa. Ang sakit. Ay, Xiaohan. Tita, paano ka naman makakasakit sa'yo? Gusto lang ni tita na magpagamot ka ng maayos. Yun lang. Kanina, masyado kitang yakap ng mahigpit. Hindi ko sinasadyang masaktan ka. Pasensya na sa'yo, tita, okay lang ba? Totoo BA? Siyempre, totoo yan. Paborito ka ni tita, Xiaohan, pati na rin ang tatay mo. Gising ka na, Xiaohan. Kwentuhan kita ng istorya, okay lang ba? Halika. Ito. Yung isang libro. Doc Shen, oras na para mag-rounds. Pupunta ka ba? Mauna ka na, tawagan mo si Doc Lee. Sabi lang siya ng mensahe. Sige. Huwag kang mag-alala, nandito lang si nanay para sa'yo. Pangako ko sa'yo, aalagaan kita habang buhay. Sana nandito si nanay, hindi niya ako kayang masaktan.
at kukwentuhan pa niya ako. Minkia, Dokshen. Ano ba yan? May sakit si Xiaohan. Hindi pa rin siya umuwi para alagaan siya. Ang tagal na niyang hinahanap siya. Kung ayaw niyang umuwi, edi huwag, hindi ko siya kailangan. Umuwi ka muna sa opisina. Ako na bahala dito. Sige. Tawagan mo na lang ako kung may kailangan. Pupunta agad ako. Nene. Ganyan din ba si Shenhia dati? Ang sakit, ang hirap sa pakiramdam. Ano NG Nanjeri? Ang sakit, ang hirap sa pakiramdam. Doktor. Doktor, anong nangyari? Kahapon ayos pa siya. Anong kinain ng bata kahapon? Mahina ang tiyan niya ngayon. Dapat light foods lang. Bawal ang prito o malamig na pagkain. Nagtantrum ang bata kahapon. Wala siyang kinain. Mahigit 1 buwan na, paiba-iba ang kondisyon ng bata. Paano siya hindi kakain? Kuha ka ng lugaw. Ayaw ko nito, gusto kong fried chicken at coke. Xiaohan, may sakit kan gayon. Dapat mong sundin ang sinasabi ng doktor. Pag gumaling ka na, dadalhin kita ng tatay mo para kumain ng fried chicken. Okay? Okay. Bilis, kumuha ng mainit na towel. Shenhia, saan ka ba talaga pupunta? Pasensya na, tatay. Nagalit si tatay sa akin, kailangan kong humingi ng tawad. Anak, kailangan nating magpahinga. Anak, hindi ka pwedeng lumabas. Halika. Okay ka lang. Humiga ka muna. Naiintindihan ko na. Ako na ang bahala sa usapin ng collaboration. Nene. Shenhia, Bakit sila nandito? Nanay, huwag kang aalis. Alam kong nagkamali ako. Shenhia. Lumalaki na ang iyong tapang. Nangahas kang i-block ako. Kailangan mong magbigay ng paliwanag tungkol sa mga collaborators. Ito ba yung lalaking ito ang may pakana? Pinapayuhan kitang mag-ingat sa iyong pananalita, baka ka mabangga ng sasakyan sa labas. Isinasaalang-alang ko ang ating mahabang taon bilang mag-asawa. Maaari kitang bigyan ng isang pagkakataon. Pero kailangan mong ipangako na hindi ka na makikipag-ugnayan sa lalaking ito. At babalik ka ng maayos para alagaan ako at si Xiaohan. Alagaan mo ako at si Xiaohan. At saka, ang mga collaborators, hayaan mo silang magpatuloy sa pakikipagtulungan sa family. Pwede kitang payagang bumalik. Tungkol sa pagbabalik ng kasal. Itingnan ko ang iyong pag-ugali sa hinahara. Sumingkiyaw. Hiwalay na tayo, anong karapatan mo? Para utusan ako. Shenhia, huwag kang magpakamartir. Kung wala ako, wala kang narating ngayon. Kung wala ka. Sumingkiyaw kung wala ka. Mas magiging maayos lang ang buhay ko. Nanay, huwag kang aalis. Susundin ko na ang lahat ng sinasabi mo. Hindi na kita gagalitin pa. Dalhin mo ang bata sa loob ng bahay.
Si. Nene. Sinabi ko na, mabubuhay lang ako ayon sa sarili kong kagustuhan. Ako si Shenjia, hindi ako pag-aari ng sinuman. Sige, hindi muna kita pag-usapan tungkol dito. Pero, ikaw ang ina ni Xiaohan. At doktor ka, natural lang na alagaan mo siya. Sumingkiyaw, hiwalay na tayo. Ano naman gayon? Ikaw ang tunay na ina ni Xiaohan. Responsibilidad mong alagaan siya. Malinaw na nakasaad sa kasunduan, wala na tayong koneksyon. Kung wala kang oras para alagaan siya, pwede kang kumuha ng yaya, sa tingin ko, hindi naman problema ng pamilya Su. Ang perang iyon. Shen, nakabalik ka na. Matagal nang may sakit si Xiaohan. Ni isang salita ng pag-alala, wala kang nasabi. Paano mo nasabi? Nanay ka rin ni Xiaohan, ganyan ang ginagawa mo. Ang lupit mo naman. Nga pala. Hindi ba kayo mahilig kay Cha Xingwan? Eh di mas mabuti pa, hayaan mo si Cha Xingwan. Ang mag-alaga kay Xiaohan, siya ang pinakamagandang asawa at ina. Sa paningin ninyo. Ano bang kalokohan ang sinasabi mo? Bitawan Montag. Mingkia. Hindi ko inakala, ang lakas pala ng boses ni Boss Su. Sa bibig lang tumatagal, bihira yan ah. Doc Shen. Niloloko Montag si Mingkia. Pinapalo mo siya ng lalaking ito, ikaw. Hinahamon Montag ako. Kung magsasalita ka pa ng isang salita, hindi ako mag-aatubili. Nasa paling ka ulit. Shenjia, nawawala ka na sa sarili mo. Sumingkiyaw, subukan mong galawin siya ulit. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Babae na diborsyada, gusto mo ba? Dati marami kang sugar mommy now. Sumingkiyaw, ngayon. Ang hinahabol mo ay ako, isang diborsihada, ano ka ngayon? Shenjia, huwag kang masyadong magmalabis. Ako ang malabis, lahat ng ginawa ninyo sa akin. Alin ang hindi mas malabis kaysa ngayon? May gagawin pa ako, aalis na ako. Shenjia, sinampal Montag ako, pagsisisihan Montag ito. Ate Xiaohe, kanina, ipinagtanggol mo ba ako? Ha? Magkaibigan tayo, natural lang na ipagtanggol kita. Sige, huwag na natin silang pag-usapan. Tara, tingnan mo ito. Mingkiao, narinig ko may bagong pag-aral. Tungkol sa Alzheimer's, kung makukuha natin. Ang partnership ng doktor na ito, tayo ang magiging unang supplier ng gamot. Sana sa event na ito, makilala pa natin ang ilang malalaking tao para muling bumangon ang Su Corporation. Naalala ka Doktor S.A. Neurologi si Shenjia. Malamang pupunta rin siya. Ilang dekada na, maliit pa rin na doktor, walang significant na research. Hindi rin nakatulong sa kumpanya, isang ordinaryong doktor lang. Gustong pumasok sa event. Hintayin mong makilala ko pa ang ilang suppliers. Ibalik ang suklan sa dating yaman. Shenjia. Gagawin ko ang lahat para lumuhod ka at makiusap na tayo ay magbalikan. Sumingkia hanggang gayon. Siya pa rin ang nasa isip mo. Ang research conference na ito ay puno ng mga kilalang tao sa industriya. Kaya mag-ingat kayo sa mga sasabihin. Huwag kayong makakaaway ng mga taong hindi dapat kaawayin. Lalo na ikaf. Alam kayo. Mingkiao, bihira lang ang pagkakataong dalhin mo ako dito para makakita ng mas malawak na mundo. Alagaan ko si Xiaohan para sa iyo. Kung kalahati lang na Shenjia ang may pagmamahal na tulad mo. Si Auntie Wanwa, araw-araw pumupunta sa ospital para bisitahin ako. Kaya hindi ko na iniisip ang masamang babaeng yon. Tara na, pasok na tayo. Ano ang ginagawa mo dito? Ginoong Su, malaya akong pumunta kahit saan. Hindi ko kailangang mapaalam sa'yo. Shenjia, naglalaro ka ng hard to get. Kapag sobra na, nakakasawa. Hindi ko alam kung sino ang nagbigay sa iyo ng ganitong kumpiyansa. Pero hiwalay na tayo, ayokong may kinalaman pa sa iyo. Dr. Shen, ito ang pinakaprestihiyosong academic exchange. Lahat ng narito ay mga kilalang tao. Sa larangan ng medisina, nakapasok ka lang dahil sa pangalan ni Mingkiao, hindi ba? Ngayon, ang mukha ni Sumingkiao ay hindi na gaanong makapangyarihan, narito ako para magpresenta ng aking research. Research? Ikaf? Ang exchange na ito ay napakahalaga. Kahit si Mingkiao ay nahirapan. Para makakuha ng invitation, ikaw na isang maliit na doktor na walang gaanong nagawa sa loob ng 10 taon.
Sinasabi mong nakapasok ka ng mag-isa. Sino ang maniniwala? Kahit papaano, hindi ako pumasok dahil sa itsura. Nagbago ka, hindi mo na kami mahal ni Papa. Dati, hindi ka naman ganyan kung makipag-usap sa amin. Ang nangyari ngayon, hindi ba ito ang pinili ninyo? Naiinis kayo sa aking pagiging ordinaryo at walang kwenta. Ayaw ko na ring maging yaya na hindi pinapansin ang mga sakripisyo. Gusto kong bigyan kayo ng kaligayahan, dapat kayong matuwa. Shenjia, nasa harap ng bata. Ano ba ang sinasabi mo? Ang pinakabagong research report ay lumabas na, ilang datos. Ipinadala ko na sa iyo sa fax, ang iba ay paparating pa. Ang mabuting aso ay hindi humaharang, umalis ka. Shenjia. Gagawin ko ang lahat para lumuhod ka at makiusap sa akin. Ming Kiao, may maganda akong ideya. AME, gusto kong makita kung si Suming Kiao ay tatanggap pa ng isang babaeng may mansa sa pangalan. Cho Shengwan. Ano ang ginagawa niya rito? Tapos na ang trabaho. Binago ko ang data sa report, ito ang orihinal. Makakatulong ito sa mahalagang sandali, ikaw ang sasalo. Baka patawarin ka ni Dr. Shenjia. Sino ang nangangailangan ng kapatawaran niya? Maghanap ako ng pagkakataon para hindi makasalo si Ming Kiao. Shenjia, maghintay ka sa iyong pagbagsak. Shenjia. Kung magsusori ka ngayon, bibigyan kita ng konting respeto. Malugot po nating tinatanggap ang lahat sa akademikong pagpupulong tungkol sa Alzheimer's disease. Ngayon, ating pakisaluhin ang nag-aral at sumulat ng report, si GNG Shenjia. Pa sa kanyang presentasyon. Ang galing yan ay mommy. Nagpapapansin lang, ang Alzheimer's ay isang malaking hamon sa medisina. Kung kaya niyang solusyonan, paang ang mga eksperto ay walang silbi. Mga kasama, ang aking pananaliksik sa Alzheimer's disease ay ibabahagi sa 4 na aspeto. GNG, Shen, ang iyong data ay Hindi sapat para suportahan ang konklusyon. Oo, GNG, Shen. ito ay pandaraya sa akademya. Kailangan mong bigyan kami ng paliwanag. Ang huling pangusap ng report ay nagsasabing, may malaking sansa na magamot, bakit ganito ang nangyari? Hindi mababago ni Lin Feng ang report ko. Kaya, GNG Shen, magbigay ka ng paliwanag agad. Kung hindi, itatrato ka namin bilang akademikong pandaraya at sasampahan ng parusa. At ipagbabawal ka sa akademya magpakailanman. Kapag nasaktan sa labas, saka mo mararamdaman ang ginhawa ng tahanan. Hintayin natin. Bago siya tulungan, siguradong lubos siyang magpapasalamat at magmamakaawa para magalikan. Ang Alzheimer's ay isang malaking hamon sa medisina. Si Shenjia, para lang magpa-impress. Ay nandaya sa report na ito at sinayang ang oras natin. Iminumungkahi ko, ipagbawal siya agad. Akala kao. May makabuluhan siyang sasabihin, isa pala siyang manloloko. Pwede bang biruin ang ganito? Maraming. Pamilya ang umaasa. Dapat siyang parusahan. Hindi siya karapat-dapat maging doktor. Dapat siyang ipagbawal sa industriya. Ipagbawal siya. Nakakahiya, ayaw ko na sa kanya. pakiusap tahimik. Ang aking pananaliksik ay hindi pandaraya. Pero, ang huling pahina ng aking ulat ay binago ng iba. Ayon sa aking datos ng eksperimento, ang paggamot sa Alzheimer's disease ay talagang may progreso. Maaari kong patunayan ito sa pamamagitan ng detalyadong pagsusuri ng datos at mga tala ng eksperimento. Tingnan ninyo, una, maaari tayong magsimula sa mekanismo ng Alzheimer's disease. Bukod pa rito,
Sinuri rin namin ang brain imaging ng mga pasyente, lalo na ang hippocampus at prefrontal cortex. Ang neuronal activity ng mga pasyente pagkatapos ng operasyon ay direktang kaugnay ng pag-improve ng kanilang cognitive function. Ang aking datos at plano ng eksperimento ay lubos na transparente. Malugod kong inaanyayahan ang aking mga kasamahan na mag-verify at mag-diskuso. Ang Alzheimer's disease ay talagang isang malaking hamon sa larangan ng medisina. Ngunit naniniwala ako na sa pamamagitan ng ating pagsisikap, makakahanap tayo ng lunas. MS Shen, ang galing ng iyong pagsusuri. Ito ang tunay na diwa ng akademya. Inga, MS Shen, ang iyong pagsusuri at konklusyon ay halos walang kapintasan. Kayo ay talagang kahanga-hanga. May pag-asa na ang paggamot sa Alzheimer's disease. Hindi pa ako nakakita ng ganitong siyensya. Puno ng tiwala at kumikinang. Sister Xiaohe, binabati kita. Malaking hakbang ito para sa iyong pangarap. May kontribusyon ka rin dito. Kung gusto mong magpasalamat sa akin, ang aking lola ay may Alzheimer's disease din. Gusto kong hilingin kay Sister Xiaohe na gamutin ang aking lola. Pagkatapos nito, maaari akong pumunta. Kahit ganito, hindi ka piarin natitinag, Shenya. Ang swerte Montag talaga, Minkia. Hindi ko inakala na si Shenjia ay talagang nakagawa ng lunas. Para sa Alzheimer's disease. Pero bakit? Hindi kanya sinabihan. Malaki ang may tutulong nito sa su family. Siguro. Gusto niyang tapusin muna ang pag-aral bago sabihin sa atin. Pero siya lang ay isang maliit na doktor. Paano niya kayang suportahan ang ganitong malaking pag-aral kahit hindi kanya sinabihan? Kayong dalawa ay palaging magkasama. Dapat may napansin kang bakas. Pero siya, ang kanyang report ay napaka-detailed at kinilala siya ng mga eksperto. Ano sa palagay mo, posible bang ninakaw niya ang research report ng iba? Huwag mong sabihin ng walang besehan. Yung lalaking iyon, kasabwat niya yun. Pagkatapos, isisilang sa kanya ang lahat at wala ng problema. Organisador, nagrereklamo ako, ang mga ulat ngayon ay kinopya lang ni Shenjia mula sa iba. Miss Chu, may ebidensya ka ba sa sinasabi mo? Kahit matagal nang nag-practice si Shenjia, isang maliit lang siyang doktor, wala namang narinig na may mentor, baka naman. Siya lang ang gumawa ng mga pag-aral na ito. Mga kasama, bilang asawa ni Shenjia, hindi ko narinig o nakita man lang na nag-research si Shenjia tungkol sa Alzheimer's disease. Hindi ba ito ang pinakamalakas na ebidensya? At nakita naman ng lahat, ang dalawang ito ay palaging nagbubulungan. Hindi ba't ito ay mga kasabwat sa pagnanakaw ng akademiko? Ako magnanakaw. Hoy, alam mo ba kung sino ako? Kahit sino ka pa, nakikialam ka sa relasyon namin ni Shen. At ginagawa mo ang ganitong kasuklam-suklam na bagay. Dapat kang mamatay ng 1,000 bises. Huwag mo kalimutan si Ate Xiaohe. Kung bakit kayo naghiwalay, noon hindi mo pinahalagahan. Ngayon nagpapanggap na mag-asawang magmahal. Ay kao. Ito ay ang dating asawa ni MS Shenjia at parang may malaking tsismis, hindi mo ba nakikita? Ito ay tipikal na pangangaliwa pagkatapos ng diborsyo. Ang lalaking manyak ay nagpapasikat kasama ang kabit. Shenya. Alam kong ayaw mong mawala si Mingqiao, pero hindi mo dapat ninakaw ang ulat ng iba. Para lang mapansin ni Minkia. Ito ay krimen. Organisador, ang ulat na ipinakita ko, papel. Galing sa printing room ng ospital, record mula sa Kyoto Research Institute. Naniniwala ako na kung i-verify, ang dalawang ito ay makakapagpakita ng ebidensya. Mga kasama, nagpadala na ako ng tao para imbestigahan. Malapit na ang resulta. Kung malinis ang konsensya, walang dapat ikatakot. Ayon sa head ng Research Institute at sa laboratory records, si MS Shenjia nitong mga nakaraang araw ay nasa Research Institute at bawat eksperimento ay siya ang gumawa, detalyado ang datos. Ang computer sa printing room nitong nakaraang araw ay may mga file na binago at ito ay tumugma sa oras na pumasok at lumabas si MS Chu sa printing room. Kaya, ang akusasyon ni MS Chu kay MS Shenjia ay walang basehan, purong paninirang puri. Minkia, magsalita ka naman. Ang kapal ng mukha mo. Nahingit ka sa galing ng iba. Gusto mong sirain ang kinabukasan nila. Ang dumi ng isip mo. At yung lalaki, sumasama sa babae, pinapahiya ang sariling dating asawa. Hindi rin maganda ang ugali. Kakadifotsa lang. May kasama ng ibang babae. Mukhang matagal nang nagkakilala. Hindi karapat dapat na manatili dito ang mga ganitong tao. Ginoong Su, Binibining Chu, hindi kayo welcome dito. Lahat ng pika at hindi totu. Bagay.
Umalis na kayo agad. Shenya, hindi kita patatawarin. Xiaoan. Tara na. Anong nangyari sa lola ko? Kumusta na ang kalagayan ng lola ko? Ang pagkahulog ni Lola Chi ay nagdulot ng pagdurugo sa utak. Matanda na siya at may mga naunang operasyon pa. Sa pagkakataong ito, baka Wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin nyo. Kailangan niyong iligtas ang lola ko. kahit may balik siya ngayon, ang aksidenteng ito ay magpapalala sa Alzheimer's disease ni Lola Chi. Sa bandang huli, hindi na niya malalaman kung sino siya. Alzheimer's disease. Sa tingin ko, pwede kong subukan. Zenoka, ang Alzheimer's ay isang malaking hamon sa medisina at wala pang epektibong lunas dito. Huwag kang magsalita ng walang basehan. At Sale, mayroon ka, kaya mong iligtas ang lola ko, di ba? Chi, doktora ba ang babaeng ito? Napakabata pa niya, ang karanasan sa operasyon ay hindi pa sapa. Paano kung magkamali sa operasyon dahil sa kaba? Chi? Ang Alzheimer's at pagdurugo sa utak ay mapanganib. Isang maling galaw lang ay pwedeng ikamatay. Hindi ito panahon para magbiruan. May paraan ba kayong iligtas ang lola ko? Kung wala, manahimik kayo. Simulan na ang operasyon. Ate Xiaohe, ikaw ang mag-operasyon. Tulungan niyo siya. Kung may mangyaring masama, ako ang bahala. Lin Feng, ang praktikal ay hindi tulad ng teorya. At Sale, naniniwala ako sa'yo. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Dr. Shen, pwede na magsimula ang operasyon. Simulan na. Scalpel. Ginoo, 2 oras na. Bakit hindi pa sila lumalabas? Maniwala ka kay Ate Xiao. Tiyak na maliligtas niya si Lola. Anong nangyayari? Hala, anong nangyari? Bakit nawalan ng kuryente? Bakit nawalan ng kuryente? Nakita ko may sinadyang humila ng switch at tumakbo papunta sa operating room. Hinila ang switch. Sinong humila ng switch? Nakita ka oren, Xiaoyong. Dr. Shenya NG Hospital. Shenya Shenya. Bakit ka lumabas? Kamusta si Lola? Walang ilaw sa operating room. Pinapasok kayo ni Dr. Shen. Gamitin ang flashlight bilang ilaw. Ikaw, alamin ang dahilan ng brownout at ayusin agad ang kuryente. Ang natira, sumama sa akin. Madali, emergency ito. Mingqiao, huwag kang mag-alala. Gagawin lang nitong masira ang pangalan ni Shenjia. Walang ibang masasaktan, pero kung anong isipin ng iba, hindi ko masasabi. Mabuti naman. Shenya, zinabi ka una. Pagsisisihan Montag. 2. Papakiusapan mo akong magbalikan. Ibalik ang lahat ng suppliers. Ate Xiaohe, tutulungan ka namin. Mga nagtataglay ng ilaw, huwag masyadong kumawag. Panatilihing matatag. Kapag nangalay, palitan agad. Sinong gumawa nito? Kapag nahuli ko, papatayin ko talaga siya. Hayan. Doon yung humila ng switch at nagpa-brownout. Si Shenjia, ang salarin, nasa loob. Shen, lumabas ka. Shen, lumabas ka, Shenya. Ginusto mong saktan ang asawa't anak ko. Ako ka bang lumabas? Lumabas ka. Nawalan ng oxygen ang tatay ko. Mamatay na siya. Palabasin niyo siya. Shenya, huwag Montag kaming lahat. Isama sa kapahamakan. Lumabas ka. Shen, lumabas ka. Nasa operating room si Ate Xiao. Wala siyang oras para humila ng switch. Ginagago lang tayo. Harangin niyo ang pinto, huwag niyo silang papasukin. Si. Hemostat. Shen, lumabas ka. Shenjia, alam kong nasa loob ka. Maraming tao ngayon ang naghihirap dahil sa'yo. Vala ka beng ava? Umalis kayo.
Pigilan sila, wag natin silang pahintulutang makagambala sa operasyon. Shenjia, pumunta ka sa linya. Xiaohe, ingat ka. Hindi ko hahayaang may masaktan kay Xiaohe. Linfeng, ang kamay mo. Okay lang ang kamay ko, mag-focus ka muna sa operasyon. Dalhin niyo siya sa ibaba, kalmahin ang mga kamag-anak sa labas. Baka may manggulo sa operasyon. Si. Ano ba ang silbi niyo? Wala ba kayong nagagawa? Tignan niyo sa labas, bakit hindi pa tapos? Ang iba, lumabas na. Tuloy natin ang operasyon. Minkia. Hindi mo ba sinabing ligtas ito? Gusto kong sumuko si Shenjia. Hindi siya mamatay. Hindi PABA kayo alis? Gusto nyo bang magmukhang kahina-hinala? Shenhia, hindi ako naniniwala. Na mananatili ka pa sa puso ni Sumingkiao. Habang, Byuhe. Matagumpay ang operasyon. Matatag ang kamay, matalas ang mata, pangsayaw ang operasyon. Ang galing! Ang bata PA. Ang husay mag-opera, talagang henyo. Linfeng. Xiaohe. Lola, Salamat sa iyo. kung hindi, baka buong buhay ko. Ay malabo na lang. Lola, kakagaling mo lang sa operasyon. Huwag muna masyadong mag-isip, kailangan pang maobserbahan. Xiaohe. Kasal ka na ba? Kaka-divorce ko lang. Ano es atingen Montag es a apokao? Si Linfeng. Xiaohe, ingat ka. Siya. Lola, hindi naman masama ang apo mo. Huwag kang magmadaling ipagbili ako, kakagaling mo lang sa sakit. Bakit ka nandito? Dapat nagpapahinga ka sa kwarto. Masakit pa ba ang kamay mo? Ang sakit. Kahapon gabi, hindi ako makatulog. Tingnan ko. Ang tanga mo, scalpel yun. Hindi mo pwedeng hawakan ng basta-basta. Xiaohe, kung naawa ka sa akin. Pwede mo akong hihipan, baka gumaling. Magpahinga ka, gagaling ka rin agad. Kailangan ko pa rin gumawa ng recovery plan kasama si Lola pagkatapos ng operasyon. Aalis na ako. Shenjia, ano ba ang iniisip mo? Ang tanda-tanda mo na. Nag-iisip ka pa rin ng romansa tulad ng isang dalagita. Gising na. Nene. Xiaohan. Bakit ka nandito? Nasaan ang kwarto mo? Ihahatid kita pabalik. Ayokong bumalik. Lagi akong sinisigawan ni Papa. Sinisigawan ka. Bakit? Doyola sa'yo. Dahil hiniwalayan mo si Papa, galit siya. Nene. Pasensya ene. Puntahan mo si Papa at himingi ka ng tawad. Para makabalik ka na. Xiaohan. Bakit hindi mo itanong kung bakit ako hiniwalayan ang tatay mo? Sino ba talaga ang may kasalanan? Pero dati, laging ikaw ang himihingi ng tawad. Nagmakakapanga kay Papa. Palagi niyang alam ang lahat. Pero dahil hindi siya ang nasasaktan, wala lang sa kanya. Hindi siya ang nasasaktan, kaya wala lang sa kanya. Nanay, hindi ibig sabihin nun. Xiaohan. Hiwalay na ako at ang tatay mo at pinili mong sumama sa kanya. Pupuntahan kita paminsan-minsan. Pero sa ibang bagay, wala na akong magagawa. Nanay, kung ayaw mong humingi ng tawad kay Papa, huwag na lang. AKO. Xiaohan. Palagi mo akong pinapahingi ng tawad. Talaga ba sa tingin mo? Nagkamali ako. Katulad ka ng tatay mo. Hindi ka naman talaga naniniwala sa akin. Siguro, hindi naman talaga importante kung tama ako o mali. Sige na. May sakit ka lang, hindi ka komportable. Kaya mo na lang ako naalala. Fake it? Hindi ba't hinihiling ko lang na himingi ka ng tawad kay Papa? Dati mo namang ginagawa, bakit ngayon ayaw mo na? Tama na. Papauwi kita sa tulong ng nurse. Xiaohan. Bakit ka nag-isang lumabas? Papa. Alam mo naman na nanay ka ni Xiaohan. Nagkataon lang kami nagkasalubong. Ngayong nandito ka na. Aalis na ako. Bumalik ka na. Miss na miss ka ni Xiaohan. Hindi ba't kayo ang pumiling iwan ako? Ngayon, ginawa ko na ang gusto ninyo. Bakit kayo? Hindi pa rin masaya? Hindi mo ba alam na walang malay ang mga bata? Pinapansin mo pa ang sinasabi ng bata. Nakikipagtalo ka pa sa bata. Pero hindi ka na bata, adulto ka na. Puno ng pamilya, may asawa ka na. Kung sasama ka sa akin pabalik, ako. Sumingkiyaw.
Hiwalay na tayo ngayon. Shen Yia, may hangganan ang pag-arte. Personal na akong dumating para kumbinsihin ka. Eh ano ngayon? Ano sa palagay mo, importante ka? Shen Jia, huwag kang magpakatanga. Babae kang 30 anyos na. Wala ka ng halaga. Sino pa ang magkakagusto sa'yo bukod sa akin? Alisin mo yang maruming kamay mo. Lin Feng, bakit ka nandito? Nag-aalala ako baka may asong ulo na sumusunod sa'yo. Akala ko ba talagang nakita ko? Kaya ko naman sarili ko. Hindi ako mapalagay. Shen Yia, talagang kasama mo tong gwapong to? Eh ano naman? Bata pa ako at malakas. Mas magaling ako sa'yo, Saka. Ang galing ni Ate Xiaohe. Anong klaseng lalaki ang hindi niya mahahanap? Ang isang disenteng ex-asawa. Dapat tulad ng patay, humiga ng maayos. Huwag kang bigla-biglang lumitaw na parang multo. Amoy tatay na tatay. Nakakainis. Shen Yia, nagkompromiso na ako. Dapat mong pahalagahan yon. Hiwalay na tayo. Huwag mong gawing hamak ang sarili mo. Shen Yia, Maging matino ka, lumayo ka kay Ate Xiaohe, kung hindi. Huwag mong sisihin kung hindi kita pagbibigyan. At sayaw. Salamat kanina ha. Ate Xiaohe, bakit laging salamat ang sinasabi mo? Ganito ba kalayo ang relasyon natin? Hindi ba tayo magkaibigan? Pero ayokong maging kaibigan lang kita. Lin Feng, ikaw. Anong balak mo? Ako. Pasensya na. Sa makalawa, handaan para sa iyo bilang bagong Deputy Director ng Kyoto Hospital. Sasamahan kita, mamaya damit at alahas. Maghanap ako ng kasama mo para pumili. Ah, si Jay. Medyo nagmamadali pa, dahan-dahan lang. Ang Vice President na ito, parang may malaking kontribusyon. Espesyal na ipinadala mula sa itaas. Ming Kia. Gusto mo bang makipagkaibigan sa Vice President na ito? ang Vice President ay isa lang. Ngayon, dating din ang pamilya Chi. Alam ko, ang pamilya Chi ang pinakamayaman sa Kyoto. Ang Kyoto Hospital, pag-ari ng pamilya Chi, ngayon. Tingnan natin kung makakakuha tayo ng koneksyon sa pamilya Chi. Ming Kiao, noong isang araw, sa harap ng Kyoto Hospital, nakita ko si Shenjia. Sa palagay mo, darating ba siya ngayon? Marami akong mensahe na ipinadala sa kanya, pero hindi niya kami pinapansin. Kahit nakapasok siya sa Kyoto Hospital, maliit lang siyang doktor, ano ba ang magagawa niya? Shen Yia. Nene, Ang ganda nito. Parang hindi ko kilala, baka. Ito yung bagong Vice President. Tingnan mo ang aura. Kahit hindi simpleng tao ito. Ang putang ito, agad na kinuha ang atensyon. Bakit siya? Ang ganda pala niya. Shenya, bakit ka nandito? Ginoong Su, pakiusap maging disente ka. Ito ang welcome party ko, bakit hindi ako pupunta? Huwag kang ngang magulo. Sumama ka na sa akin ngayon. Pwede kong kalimutan ang lahat. Pwede mo, pero hindi ako. Hindi ikaw ang sinampal, natural na pwede mong kalimutan. Gusto mong lang hindi apologi ka o, di ba? Isang sari lang, di ba? Pasensya na. Zapat na ba? Ang Kyoto Yanshin Neurosurgery nasa 3rd floor, kung may time ka. Pwede mong bisitahin. ang ganda mong gayon, nanay. Mas maganda ka kaysa kay Tita Beiwanwa. Shenjia, ang ganda ng suot mo ngayong gabi. Pero hindi ko alam kung saan galing. Mas maganda ako sa iyo palagi.
May mga bulag lang talaga. Tungkol sa damit ko, personal na bagay yan. Wala kang pakialam. Nga pala, ang Kyoto Yancheng Ophthalmology nasa second floor, kung may time ka. Pwede mo ring bisitahin. Iba si mama ngayon, ang tapang niya. Shenya, hintayin Montag ako. Traffic pero pupunta ako agad. Miss mo na ako. Tigilan mo yan, hinihintay ka na. Mukhang disente, pero hindi pala. Gumagawa ng kahihiyan. Isa lang, yang social climber, pira lang ang inisip. Gumagamit ng mayaman para umangat. Sinisira pa ang relasyon ng iba. Nakakadiri. Ano ba ang pinagsasabi ninyo? Hindi ko ginawa yan. Siyempre, hindi amin ang magnanakaw. Shenya, Ako at si Mingqiao ang tunay na nagmamahalan. bakit Montag PA pinipilit? Ano ba ang sinasabi mo? Ako, Alam kong hindi ka makontento, pero may tamang panahon sa pag-ibig. Hindi ako alis para sa'yo. sino ba ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Niloloko Montag si Minkia. Pinapalo mo siya gamit ang lalaking to. Ikaf. Nang api KPA, paalisin na yan. Huwag mong dudumihan ang bagong Vice President at ang pamilya Che. Basta manatili ka na lang sa bahay. Hindi ko na ito pag-uusapan. Pababa ng pababa ang mga paraan ninyo. Ano ang sinasabi Montag? Hindi ka o maintindihan. Huwag kang magselos sa kanya. Hindi siya makakaapekto sa posisyon mo bilang MRS Su. Minkia, ito lang ay. Para mapasunod si Shenjia. Pagkatapos, ikaw ang magpapaliwanag na misunderstanding lang ito. Para maging masaya ang lahat. Ito na ang huling pagkakataon ko para sa iyo. May hangganan ang pasensya ko. Sayang ang talento mo sa pagiging sekretary. Shenya. Mabait at malaga si Mingqiao sa akin. Hindi mo yan naranasan, di ba? Kung ganyan ka ka-attached sa lalaking iyan, sa'yo na. Ang lakas ng loob ng kabit, hindi ko pa ito nakita. Walang hiya, wag na nating patulan. Palayasin na yan. Shenya, ngayon. Wala ka ng takas. Akala mo ba magtatagumpay ka? Wala ka ng pag-asa. Palayasin mo siya. Ma'am, pakikiusap, lumabas ka na. Sino nang maglakas loob humawak? Huli na naman, nasaktan ka na naman. Wala rin silang napala. Hindi pwedeng ganon. Nasaan yung duwag na si Sumingqiao? Bakit isang kabit lang ang nagwawala dito? Nagtago na naman para manood? Shenya. Seryoso ka beng gagulo ka? Kabit ang tawag sa tunay na asawa. Sumingqiao. Publiko kang naninirang puri, 3 anyos yan. Tumigil ka. Between me and Shenjiao 2. Wala kang pakialam, pretty boy. Shenjia, wala namang nararamdaman si Mingqiao sa'yo. Wala talagang pagmamahal. Bakit ka naghanap ng pretty boy para paginisin siya? Sinong nagsabing kepboy ako? Kusa akong pumayad. Ako ang nagbigay kay Ate Xiaohe. Shenya o Shenya. Layas ka es akin. Kailan PA naging ganito yung Taste Montag? Ganitong klaseng tao. Trip mo PA? Mas malala nga tingin mo. Huwag mong ikumpara ang sarili mo kay Lin Feng, hindi ka karapat-dapat. Shenya. Last chance na to say yo. Yumuko ka at humingi ng tawad. Pwede kong kalimutan yung ginawa mo. Kasama na siya. Kung hindi, wala nang pag-asa na lumuhod ka sa akin. Huwag kang mag-alala. Kahit lahat ng lalaki sa mundo mamatay, ikaw na lang ang matira. Ayaw ko sa'yo, bulok at mabahong ex. Shenya. Hindi ba't paghingi ng tawad kay Mingqiao lang yan?
Bakit mo kailangang sirain ang sarili mo? Dapat may ebidensya ang salita, huwag magbintang ng basta. May ebidensya ako nakabit siya. Meron ba siya? Sinong nagsabing wala akong ebidensya? May marriage certificate ako. Alagang paninirang puri ito. Baka nga Photoshop lang yan, hintayin natin. Nakadetalye sa dokumentong ito. Ang pagkikita namin dalawa ni Sumikyaw at ang aming marital status pagkatapos basahin ng lahat. Sila na ang bahalang humusga. Ito ay orihinal na inilaan bilang regalo sa anibersaryo ng kasal. Hindi ko inakala na ito ay magiging ebidensya ng aking pagkawalang sala. Bukod pa rito, ako ang bagong halal na vice-presidente ng Yancheng Hospital sa Kyoto. Salamat sa inyong pagdalo. Totoo pala na siya ang vice-presidente. Ang lalaking ito, pinaatangan si President Shen nakabit, napakawalang hiya, at nagtaksil pa sa asawa. Bazura SAMG Bazura. Suklan BA ito? Agad kong iba-blacklist ang lahat ng kanyang contact details. Gumawa ng sariling dakal, gumawa ng sariling sining. Hindi ka dapat mabuhay. Ikaf. Ang sakit ng tiyan ko. Xiaohan, anong nangyari sa iyo? Dalhin na natin siya sa ospital. Kakagaling lang niya sa sakit. Mahina pa ang kanyang tiyan. Sobrang pagkain lang, hindi natunawan. Ate Xiaohe, may hihilingin ako sa'yo. Kailangan ko pa ng tulong mo. Ate Xiaohe, tulungan mo akong kunin ito. Ano ito? Ang tinatawag na relasyon ng magulang at anak ay nangangahulugan lamang na. Ang inyong pagkakataon ay sa kasalukuyang buhay lamang. At patuloy na pagsubaybay sa kanyang likod habang papalayo siya. Lin Feng. Salamat sa iyo. Ikaw ang tumulong sa akin na kunin ang libro, ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Pero kanina lang ay nasigawan ako. Ang aking mahina at maliit na puso ay nasaktan. Kailangan ko ng kalinga ni Ate Xiaohe. Huwag kang ganyan. Kumusta si Xiaohan? Kumuha na ako ng caregiver. Sa tingin ko ay maayos na si Xiaohan. Pansamantala. Ang pinakamahalaga ngayon ay makipag-ugnayan sa pamilya Chi. Kung hindi, mahihirapan ang suklan na umabot sa susunod na buwan. Pero hindi natin alam kung sino ang darating mula sa pamilya Chi. Seryoso ang pamilya Chi sa pagdiriwang na ito. Malamang na ang panganay na lalaki ng pamilya Chi ang darating. Ate Xiaohe, dahil sa iyo ako nasigawan. Wala ka bang gagawin para sa akin? Shen Yia, anong ginagawa mo? Sigurado ka bang haharapin mo ako dahil sa lalaking ito? Lin Feng, tayo na. Shen Yia, kakadi forze Montag lang. May bago ka ng lalaki, mukhang hindi ka naman pala naging tapat dati. Ang taong may masamang puso, lahat ng bagay ay nakikita niyang marumi. Shen Jia, talagang dahil sa itong puting mukha na ito, lalabanan mo ako? Sumingkiyaw, ngayon ikaw ang nagkukulit sa akin. Ayaw ko talagang may kinalaman sa iyo. Shen Yia, ganong kapi akadish berada es alalaki? Ganitong klaseng tao, pinapansin mo ba? Sumingkiyaw. Si Xiaohe ay hiwalay na sa'yo. Malaya siyang pumili ng makakasama. Siya ang babae ko, noon, ngayon, at habang buhay. Talagang isa kang makalumang tao. Akala mo hari ka. Hiwalay na kayo, dapat magdusa pa siya para sa'yo. Karapat-dapat ka ba? Shenjia, mali ang ginagawa mo. Mag, sorry ka na lang kay Minkia. Bakit kailangan pang magdabog? Nahihirapan na ang lahat. Tumahimik ka, kabit. Ikaf. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Ano ako? Ako ang panganay na Chai ng Kyoto. Ano ako? Panganay na Chi. Nagbibiro ka ba? Shen Yia. Kanina Montag pinahamak si Minkia. Maraming negosyo ngayon itong. Buting mukha na ito, nagpapanggap na panganay na Chi. Gusto mo bang patayin si Minkiao? Kasalanan niyo yan. Karapat-dapat. Ikaf. Teritoryo ito ng mga Chi. Nagpapanggap ka ng panganay. Gusto mong mamatay, huwag mo akong isama. Hirap na hirap si Minkiao makausap. Ang panganay, tapos ganito ang ginagawa mo. Kung magalit ang panganay, anong gagawin ni Minkiao? Ang mga Chai ay hindi nakikipagnegosyo sa walang modo. Lalo na sa mga nangangaliwa na ninira sa ex. Mga gago, isa man o lahat ang mga Chai.
ay hindi tatanggapin. Shenya, naiintindihan ka una. Ginugulo nyo lang, inaaway ang mga chi. Anong mapapala mo kung mapahamak si Mingqiao? Bakit mo laging pinupuntirya si Mingqiao? Shenjia, huling pagkakataon ko na ito. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Kung hindi, Kung hindi ano, ikaw na walang kwentang tao. Karapat dapat ba si Xiaohe na lumuhod sa'yo? puting mukha, sobra ka na sa gamot? Akala montak talaga. Ang panganay na anak ng pamilya. Walang may lakas ng loob na galawin ka, no? Gago. Ano ang ginagawa mo? Ikaw ang tagapamahala ng piging, no? Ito ang teritoryo ng pamilya Chi. Siya ay nagpapanggap bilang panganay na anak ng pamilya Chi. Ako, ang panganay na anak. Ayos ka lang, Bea? Tagapamahala, baka nagkakamali ka. Paano siya magiging panganay na anak? Manager, ilang taon na akong nagtatrabaho sa pamilya Chi. Ang itsura ng panganay na anak, mas alam mo pa ba kaysa sa akin? Ate Xiaohe, sabihin mo, ano ang gagawin natin sa dalawang ito? Medyo pagod na ako, gusto kong magpahinga muna. Sige, dadalhin kita, dalhin natin ang dalawang ito sa ibaba. Huwag kayong makakali dito, nakakabala. Opo. Huwag mo akong galawin. At sayaw. Linfeng. Sabihin mo, sa huli ba ng pag-ibig, lahat ba ay nagiging masasakit na salita? Kung tunay ang pag-ibig, hindi magkakaroon ng masasakit na salita. Kung walang pag-ibig, saka lang magkakaroon. Ate Xiaohe, hindi mo kailangang magdalamhati para sa isang basura. Hindi ka tulad ng sinasabi niya, ikaw ay napakagaling. Karapat dapat ka sa lahat ng liwanag at pag-ibig sa mundo. Salamat. At sayaw. Sa totoo lang. Matagal na kitang gusto bago ka pa magdiborsyo. Linfeng, ikaw. Malaki ang agwat ng edad natin at saka. May anak na ako. Hindi mahalaga ang mga yon, Ate Xiaohe. Tunay kitang mahal, gusto kitang makasama. Pwede mong hindi tanggapin ako, pero sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Hayaan mo akong manligaw sa'yo. Ikaw ang panganay na anak ng pamilya Chai. Marami pang mas magagandang dalaga ang naghihintay sa iyo. Bakit mo pa ako pinagsasayangan ng oras? Ikaw lang ang gusto ko, sa paningin ko, ikaw ang pinakamaganda. Ang pagtanggi mo ay karapatan mo, pero ang panliligaw ko ay karapatan ko rin, gagawin ko ang lahat para tanggapin mo ako. Linfeng, ako. Sige, huwag muna natin pag-usapan ito, ang piging ngayon. Ikaw ang bida, bakit ka nagtatago dito? Tara. Lumabas tayo, maraming gustong makilala ka. Sa hinaharap, kailangan mo rin silang makasalamuha. Tara. CJ, Kakadiborsyo lang ni Shenjia, agad-agad nakipagrelasyon sa. Ang ginoo ni Chi ay talagang isang magandang pagkakataon. Batang Master. Paano siya nagkagusto kay Shenjia? Es atingen K.O. Gumamit siya ng hindi magandang paraan. Tiyak na ganun, kung hindi, isang maliit na doktor lang siya. Paano siya naging vice president? Chis mayaman at makapangyarihang halaga ng pamilya, higit sa harap. Dahil Shenjia ay ang mistress ng ginoo. Pagkatapos kung si Shenjia ay nakakahiya ang batang master, sabi mo, paiwan ba siya ng pamilya ni Chi? Ang ibig mong sabihin ay, hindi ba masyadong malaki ito? Kung hindi ka gumagawa ng isang malaking ingay, paano mo makakagambala ang pamilya ni Chi? Lubusang siraan si Shenjia. Huwag kang mag-alala, may kontrol ako. Shenjia, sa pagkakataong ito, babagsak ka sa pinakamababa at magkakawatak-watak ka. Sister Xiaohe, ipakilala ko sa'yo. Ito ang aming investor sa proyekto, siya. Ang kanilang resources ay katulad mo sa tingin ko. Pwede kayong mag-usap. Saglit lang, may tatawagan ako. sige. Kayong mag-usap muna. Kung may magandang proyekto, tulungan natin ang isa't isa. Maraming collaboration sa hinaharap tagay. Mukhang. Kailangan kong maghanap ng paraan laban sa allergy sa alak. Hindi pwedeng palaging si Linfeng ang sasalo para sa akin. Pasensya na, sandali lang.
pwede nang kumilos. Miss, okay ka lang ba? Pakihatid ako sa resting room, salamat. Hindi. Hindi ito ang daan papunta sa resting room. Ikaw. Ikaw ang naglagay ng gamot sa akin. Sino ang nag-utos sa iyo? Lahat ng bisita ay nasa harapan. Walang tao dito. Ako ang vice-presidente ng Kyoto Hospital. Huwag kang magiliw sa akin. Bitawan mo ako. Pag nasa kama ka na, babae ka lang, wala akong pakialam kung sino ka. Ah, AME, nahuli na, pwede ka nang pumunta. 5 minuto. Simulan ang live broadcast. Mingkiao, kukuha pa ako ng ilang litreto. Pagkatapos, sabay nating siraan si Shenjia. Si? ang init. Tulungan mo ako. At sayaw. Linfeng, tulungan mo ako. Linfeng. Salamat ha. Ang gusto ko ay tunay na pagmamahal ni Ate Xiaohe. Hindi yung responsibilidad na dulot ng aksidente. Uminom ka ng maraming tubig para mabilis ma-metabolize ang gamot. O, umamin na yung tao. Si Cho Xingguan ang nag-utos sa kanya. Tapos, at Xiao. Ano ang susunod nating gagawin? Kung pinaghirapan nila ang ganitong palabas, hindi ba't bastos kung hindi tayo magbibigay ng kapalit? Parang may masamang kutob ako. Shenjia, bakit ka nandito? Ako pa dapat ang magtanong diyan sa'yo. Hindi ba't pinalayas kayo? Bakit ka nandito? At saka, ito ay welcome party ko, bakit hindi ako pwedeng nandito? Ikaf. Ano? To? Ano pa? To? Hindi ba kasama ito ni Sumingkiao? Ang wild. Paunahin mo yung tao na mag-text. Tawagin si Cho Xingguan. Hindi ba't gusto nila sirain ang reputasyon ko? Gaganti ako sa kanila sa parehong paraan. Patayin mo na yan. Ikaw ang may pakana nito, di ba? Kung hindi niyo ako ginaganito, hindi ako gaganti. Karma mo yan. Sa ganitong eksena, ang mukha ni Sumingkiao ay lalabas na masahol, hindi naman talaga siya mabuting tao. Itinakwil niya si Dian Shen, isang napakagandang babae. Nag-chat pa sa sekretary, karapat-dapat sa kanya ang nangyari. Gusto niyang gamitin ang ganitong masamang paraan para sirain ang reputasyon ni Ate Xiao. At pilitin siyang bumalik sa kanya, isang tanga lang. Ang gagawa niyan, hindi mo ba alam kung kanino ang lugar na to? Kapag ginulo mo ang tao ko, may bayad yan. Simula ngayon, permanenteng iba-blacklist ng pamilya Chai. Ang Suklan at si Sumingkiao. Ang mga kumpanya at individual na may kinalaman sa kanya, muling pag-iisipan ng pamilya Chai. Kung makikipag-collaborate pa. Simula ngayon, ay blacklist ng pamilya Li ang lahat ng channel ng komunikasyon sa Suklan. Ang pamilya Chen ay tututol din sa Suklan. Susunod sa yapak ng pamilya Chi. Matatag na tututol sa Suklan. Iba-blacklist si Zumingkia. Tapos na. Lahat ay tapos na. Hilahin siya palabas. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa aking welcome party ngayong gabi. At sa pagtayo para sa akin. Si Shenjia ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Si Dian Shen ay mabuti ngunit nasaktan ng masamang tao. Kami ay naninindigan lamang sa katotohanan at sumusunod sa daloy. Ang pinakaayaw ko ay ang ganitong uri ng basura. Sa susunod, pag nakita ko siya, babatuhin ko siya. Salamat pa rin sa inyong lahat sa pagsuporta kay Ate Xiaohe. Aking inihahayag. Ang pakikipagtulungan ng pamilya Chai sa inyo ay tataas ng 0%. Salamat Shishao, salamat Dinshen. Salamat Chi Shao.
naway SI Dinshen at Chishaw ay magkatuluyan sa lalong madaling panahon. Ang nagsabi noon ay dagdagan ng 30%. Sa mga darating na araw, kailangan ko pa rin ng inyong suporta. Ako si Shenjia, nag-aalay ng isang baso para sa inyong lahat. Walang anuman Dinshen. Lola, maganda ang paggaling mo, siguro. Pagkatapos ng isang linggo, pwede ka nang umalis sa ospital. Hindi ito nagmamadali. Narinig ko ang nangyari noong nakaraang gabi. Magkasama na ba kayo? Lola, Lola, si Atseyaw ay pumayag na sa aking panliligaw. Ay naku, napakaganda naman, Chiaohe. Gusto ko talagang maging apo ko kayo. Tignan mo, ang aking charm ay may epekto pa rin. Hindi mo na kailangang magbenta sa iba. Alles. Xiaohe. Minsan ay pasaway ang batang ito. Sana ay intindihin mo. Kapag nagalit siya sa'yo, sabihin mo lang sa akin at ako ang bahala sa kanya. Lola. Mabuti naman si Linfeng sa akin, huwag kang mag-alala. Kailan kayo magpapakasal? Lola, napag-usapan na namin ni Ate Xiaohe. Mag-engage muna sa City Hall sa Silangan tungkol sa kasal. Depende kay Atseyaw. Napakaganda naman, gusto kong gumaling agad. Para makadalo sa inyong engagement party. Umalis. Ako mismo ang nagpalaya sa kanya. Hindi na siya babalik. Shenjia, nagkamali ako. Alam ko na ang pagkakamali ko. Bumalik ka na sana. Shenjia, nasaan ka na? Bakit ka uminom ng sobra? Sa susunod, huwag ka na uminom ng ganyang karami, masama sa katawan yan. Eri. Nakakainis ka. Halika, inumin mo ito para gumaan ang pakiramdam mo. Huwag dito matulog, baka magkasakit ka. Tara, sa loob tayo matulog. Akala ka o nasa bahay ka. Shenjia. Ang sakit ng puso ko. Nasaan ka na? Bumalik ka na sana. Mingqiao. Bakit ka naman uminom ng sobra? Shenjia, es wakas bumalik ka na, miss na miss kita. Mingqiao, AKO SI Shanwan. Hindi si Shenia. Bakit ka nandito? Nung dumating ako, nakabukas ang pinto, Mingqiao. Hindi mo ba sinarado buong gabi? Kung may masamang tao na pumasok, delikado yun. Ediikaf ang pumasok? Paano mo nasabi yan? Nagmamalasakit lang ako sa'yo. Huwag mo ikang hawakan. Mingqia. Kailangan mong magpakatatag. Nasa Ospital PA Xiaohan, Etzaka. Narinig ko na bangkarote na ang kumpanya. Mingqia. Makakabangong ka ulit, DIBA? Mingqiao, huwag kang mag-alala. Sasamahan kita. Aray. Mingqia, bakit mo ako? Ikaw ang may kasalanan. Kung hindi dahil sa'yo, hihiwalay kaya si Shenjia sa akin? Kung hindi dahil sa'yo, mababangkarot kaya ang Su?
Aray. Hindi ako, hindi ako. Ikaw talaga ang may kasalanan. Mahal na mahal ako ni Shenjia. Etnik Xiao Han. Paano siya makakalimot? Ikaw talaga ang may kasalanan sa lahat. Babae kang babaeng babae. Hinampas mo ako? Anong sinasabi mo? Ikaw ang nagsimula. Ang pag-alis ni Shenjia ay hindi dahil sa akin. Dahil ito sa iyo at kay Suyuhan. Kayong mag-ama ang mismong nagtulak sa kanyang umalis. Umalis ka. Kayong mag-ama ay parehong mapagpabago at walang loyalty. Mga trader, kahit wala ako. May iba pa ring makakakuha ng atensyon ninyo. SA huli. Pipilitin pa rin ninyong umalis si Shenjia. Ito ang resulta ng mga kasalanan ninyong mag-ama. Sinabi ko na, umalis ka. Sumingkia. Mayabang ka, walang puso, kaya walang nagmamahal sa iyo. Hindi mo pa alam. Nag-engage na si Shenjia at Chilinfeng. Wala ka ng pag-asa sa buhay mo. Umalis ka. Dahil lahat ito sa iyo. Oy. Ano ang sinabi mo? Doktor, kamusta ang anak ko? Matagal na itong lagnat. Nagkaroon siya ng myocarditis at pneumonia. Buti na lang naagapan. Nakaligtas siya. Pero nitong mga araw na ito, hindi mo man lang siya dinalaw. Bilang magulang, bakit hindi mo inaalagaan ang anak mo? Tama ka, alagaan natin ang bata. Kapag bumaba na ang lagnat, magiging maayos na siya. Tatay, ang sakit ng pakiramdam ko. Xiaohan, kapag gumaling ka na, uwi tayo. Nasaan si nanay? Bakit hindi siya dumalaw? Xiaohan, gusto mo pa bang bumalik si nanay? May sasabihin ako sa iyo, may sakit si Xiaohan. Naoperahan, malubha. Miss ka na niya, pwedeng bisitahin mo siya? Hindi ba si Cha Xingguan ang paborito niya? Noong nagtatampo siya, siya lang ang nakakapagpasaya sa kanya. Hayaan mo siyang pumunta, pero ako ang taong ayaw makita ni Xiaohan. Hindi mo talaga siya pinapahalagahan? Xiaohan ang anak mong pinagbuntis mo ng 0 buwan. Wala ka pang pakialam sa kanya. Bago tayo naghiwalay, ikaw at si Xiaohan ang gumawa ng desisyon. Hindi ako. Si Chu Xingwan lang ang mahalaga sa iyo, di ba? Sinabihan ko na siyang umalis, hindi na siya babalik. Sumingkiyaw, hiwalay na tayo. Kung sino man ang kasama mo, wala na akong pakialam. Akala mo ba, hindi sapat ang sincerity ko para pauwiin ka? Segish, sumama ka sa akin, ipapakita ko sa iyo ang sincerity ko. Ano ang ginagawa mo? Nababaliw ka ba? Bitawan mo ako. Ang ganda ng pagkakaayos ng bulwagan. Dadalhin kita doon mamaya. Masamang balita, ang matandang ginang ang pangalan na anak na lalaki, si Tianchen, ay kinala ni Zumingkia. Ano? Di ba't dapat habulin sila agad? Papunta sila sa direksyon ng bulwagan, hinahabol na sila ng mga tao natin. Bilisan nyo, habulin nyo ang aking manugang at ibalik siya agad. Kung hindi, huwag ka na rin bumalik. Lola, huwag muna kayong mag-alala. Tara na. Nanay, Miss na Miss Kira.
Sumingkiyaw. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Shenjia. Alam ka o. Alam kong galit ka sa akin noon. Alam ka o rin yan. Maami kang pinagdaanan. Alam kong nagkamali ako. Maari mo ba akong patawarin? Nanay, alam kong nagkamali ako. Hindi ko dapat sinaktan at minura ka. Lalo na yung par kay Tita Wanwa sinaktan kita. Shenjia. Bigyan mo ako ng isang pagkakang, di ba? Alam kong nagkamali ako. Basta't patawarin mo lang ako. Gagawin ko ang lahat. Ayaw ko. Bakit? Ginawa ko na ang lahat. Bakit ayaw mo pa rin? Akong patawarin? Ibig mong sabihin ang pagdukot mo sa akin dito. O ang paggamit mo ng lugar ng kasunduan ni Linfeng para sa akin. Para humingi ng pagkakataon na magbalikan. Sumingkiyaw. Huwag ka nang magpanggap na nagmamahal, pwede ba? Noon, hinangad ko ang pagmamahal mo. Pero ngayon, wala na akong pakialam. Alam ka o. Ayaf Montag kay Chushengwan. Noon, hindi ko siya nilinawan. Pero ngayon, nilinawan ko na sa kanya, hindi na siya makikialam sa atin. Ibig mong sabihin, yung video sa screen noong welcome party. Ayaw mo na sa kanya dahil marumi na siya. Sumingkiyaw, mahigit 10 taon tayong mag-asawa. Hindi ko ba kilala ang ugali mo? Nanay, himihingi na ng tawad si tatay. Umuwi na tayo, pwede ba? Babalik tayo sa dati, pwede ba? Babalik sa dati. Babalik para maging katulong niyo ulit. Na hindi niyo pinapansin, inaapi at dapat tanggapin ang lahat ng paghihirap. Ito ang desisyon niyo, huwag kayong magsisisi. Shenjia, huwag kang alis. Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Hindi kita papayagang umalis. Bitawan mo ako. Sumingkiyaw, nasasaktan ako. Sumingkiyaw, bitawan mo ang kamay ko. Siya Oji, okay ka lang? Kasalanan ko, puro mga walang kwenta ang inilagay ko sa'yo. Okay lang ako. Chilinfeng, anong ginagawa mo? Asawa ko siya. Alisin mo ang maruming kamay mo. Ano ka ba? May lakas ka ng loob na utusan ako. Ano ako? Asawa ko siya, ina ng anak ko. Anong sinasabi mong ano ako? Mali ka. Si Aoijay, siya muna ang sarili niya. Bago ang ibang pagkakakilanlan. At saka, si Aoijay, diborsyado na kayo. Ano man ang gawin niya, wala kayong pakialam. Nanay, para sa isang lalaking yan. Hindi mo na kami kailangan ni Papa? Shenjia, kami ang huling pagpipilian mo. 37 ka na. Nanganak ka na, nag-asawa ka na. Itong Chilinfeng, paano kanya magugustuhan? Niloloko ka lang niya. Ako. Hindi ka o ibig sabihin yun. Sumingkiyaw, hindi mo ba sinabi? Na hindi gusto ng pamilya Chai si Xiao Jay. Kung ganoon, dilatan mo ang iyong mga mata at tingnan mo ng mabuti. Xiao Jay. Payag ka bang pakasalan ako? Shenjia, huwag mong payagan. Niloloko ka lang niya, may masama itong bala. Nanay, ayaw kong sumama ka sa kanya. Ayaw ko sa kanya. Payag ako. Si Aoji, mahal kita. Ikaw lang. Walang pagsisisi sa buhay ko. Mahal din kita. Bilisan natin, huwag natin patagalin si Lola. Ayaw na niya sa inyo. Ano NG Drama 2? Para kanino? Umalis ka. Ayaw na kitang makita. Juel SEO. Ayaw na tayo ni nanay. Ayaw KO SEO. Lagi na lang kayong nananakit. Hindi pinapansin ang mga nagmamahal sa inyo. Pero SAMG hindi kayo mahal. Todo kayo. Dati ganito. Ngayon ganito PRN.
Shenjia. Dahil sa'yo, Shenjia, mamatay ka na. Shenjia. Ate Xiaohe, okay ka lang? Halika. Sa aksidenteng yon, namatay si Suming Qiao sa aktong iyon. Si Chao Xingwan ay dinala sa ospital pero sa huli, hindi pa rin siya nailigtas. Iyon na siguro ang kapalit ng ginawa nila. Hindi sila karapat-dapat mabuhay. Tungkol naman kay Suyuhan, sinunod ko ang gusto mo. Pinakiusapan ko ang pinakamagaling na doktor para sa kanya. Pagkatapos ng honeymoon natin, pwede na natin siyang kunin. Ate Xiaohe, kung hindi ka mapalagay, pwede natin siyang kunin ngayon. Lin Feng, bakit mo naiisip yan? Kung gusto mo, handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Sakto, ipagamot muna natin si Xiaohan. Para matuto siyang maging independent. At saka, kanina, hindi iyon ang iniisip ko. Ano ba ang iniisip mo? Ako, iniisip ko, kailan tayo magkakasal? Saan natin gaganapin ang kasal? Ikaw ang bahala. Tingnan mo, dito ba o dito tayo?